Purihin natin ang Diyos na buhay. Isang malakas na palakpak po, mga kapatid. Huwag po kayong mahiyang palakpakan ang Diyos sapagkat siya po ang ating kinabubuhay. Amen po ba? Amen. Amen. Mga kapatid, tayo po ngayon ay tatawag kung may baguhan. So far naman po, wala sa ngayon. Darating siya. Dadako na po tayo sa sharing portion. Alam po natin sa ating mga sarili na sa buong linggo, maraming bayayang ibinigay ang ating Diyos na buhay. Amen po? Sino po yung unang magbibigay ng pagpapala ng ating Diyos? Meron po? Huwag pong ikahiya kasi hindi po natin dapat ikahiya ang mga blessings ni Lord. Amen? Amen. Meron po? So kung wala pa po, nag-iisip pa po kayo, ako po muna mag-share. Lord, ibinabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat sa iyo sapagkat sa nagdaang linggo, kahit po marami po kaming pinagdadaanan mga pagsubok, hindi mo kami iniiwan. Lalong-lalo na po sa aking pamilya sa Pilipinas. Ngayon po, dumaraan po kami sa pagsubok dahil yung pamangkin ko, hindi po namin alam kung nasaan dahil lumayas po siya sa kanyang magulang, hindi po namin, Lord, alam kung saan siya. Lord, kung nasaan man po siya, pakaingatan mo po siya at naway ibalik niyo po siya sa amin ng ligtas. Lord, sa iyo po kami nagtitiwala. Amen. So, meron pa po? So, kung wala na po, ay tayo na po ay tumayo at dadako na po tayo sa pagpapala ng ating Diyos na buhay. Sa pangunguna po ng magbibigay ng mabuting balita na si Brother Bay Gonzales at sa pangunguna po ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong to be led by Sherry Bass at sa pangunguna rin po ng opening prayer na si Miriam Benito. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. O dakilang Yahweh El Shaddai, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai ang iyong pangalan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Muli, Yahweh, narito po kami, Lord God, nagmamakaawa, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo, ganon din sa aming kapwa, sa isip, sa salita at sa gawa. Pugasan mo kami, Lord, sa iyong kabanal-banalang dugo mula ulo hanggang talampakan para kami ay kalugod-lugod na humarap, humingi at tumanggap ng masagana mong pagpapala. Lord, maraming salamat, Lord, sa katagumpayan ng banal na misa. Salamat sa bagong umagang pinagkaloob mo na naman sa amin. Salamat sa bagong buhay, Yahweh El Shaddai, na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, we entrust everything to you. Wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Yahweh El Shaddai. Kay Yahweh, maraming salamat. Wala kang katulad, Yahweh El Shaddai. Napakabuti mo, dakila ka at walang katulad. Muli, Yahweh El Shaddai, sa iyo namin katiwala ang katagumpayan ng buong maghapon, Lord God. Sa oras na ito, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ang 100%, Lord, na katagumpayan ng maghapon. Yahweh, hindi lingid sa iyo ang aming mga prayer requests. Ano man ang aming naisulat o hindi man naisulat, Yahweh El Shaddai, naangkin namin, Lord, 100% katugunan, answered prayer na kami sa pangalan ni Jesus. Lord, sa iyo din namin, Lord God, pagkakatiwala, Lord, ang banal na salita na ihahayag ni Brother Hernani Gonzales, Lord, sa oras na ito. Yahweh, tumimo sa aming puso't isipan, magsilbing aming gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Kaya Yahweh, muli sa iyo namin ipagkakatiwala ang lahat. Gabayan mo rin kami mga workers, Lord, bind us with your love, peace, and unity. Ganon din sa aming mga council, si Brother Jeffrey, Lord, ganon din si Brother Doming at lahat ng aming mga choir, anuman ang hinanda nilang awitin para sa araw na ito, Lord God. Nawa, Panginoon, i-bless mo, Lord God. Kaya Yahweh, muli sa iyo namin ipagkakatiwala din ang mga
dumalo sa araw na ito. Yahweh, paramihin mo, Lord God, ang mga dadalos sa hindi lamang sa Friday group, kundi lahat ng grupo. Ay Yahweh, maraming salamat muli at sa iyo namin ipagkakatiwala. To God be the highest glory. In Jesus' almighty name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, harap po sa ating katabi. Harap po. Lahat po nakaharap na? Okay. Sabihin natin sa ating katabi, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Yung may ngiti naman. Kasama natin ang Diyos. Isa pa, yung may power. Yung may power. Isa pa, 1, 2, 3. Kasama natin ang Diyos. Amen. Glory to God. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kasama natin ang Diyos. Naniniwala po ba kayo kasama natin ang Diyos ngayon? Amen. Amen. At ramdam niyo po ba ang pagdaloy ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin ngayon? Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ayon nga po sa wait lang. Ayon nga po sa Filipos 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Amen. Dahil kasama natin ang Diyos ngayon, tayo po ngayon ay nagkaroon ng kapangyarihan. Kapangyarihan na may kasamang karapatan. Tayo po ngayon ay may karapatan ng humiling sa ating Panginoon. Tayo po ngayon ay may karapatan ng kausapin ng ating Panginoon. Ibaba po natin ang ating loob at tayo po ay tumawag sa ating Panginoon. Lord Jesus, patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Lord. Maaring minsan, Lord, kami po'y dumaraan sa season of dryness. Season na kung saan, Panginoon, kami po ay pinanghihinaan ng loob. Kami po, Lord, minsan ay nawawala ng pag-asa. Ngunit tunay at tapat kay Yahweh El Shaddai, dahil, Lord, kaya mo po at pinapatunayan mo po lagi sa amin, Lord Jesus, na kaya mo pong buksan ang kalangitan at ibubuhos mo, Panginoon, ang masaganang biyaya, Lord Jesus, para sa amin, sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa awiting ito, Lord Jesus, ikaw po'y aming makausap. Ikaw po'y aming maramdaman. Ikaw po ay magbubuhos ng maraming biyaya sa aming buhay. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. May kapangyarihang nadarama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y nagkatipon.
kapangyarihang nadarama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y nagkatipon. Diyos ng himala, siya lahat ang may likha. Nasa atin ang kanyang pagpapala. Bumubuhos pag-ibig na dalisay, kagalakang tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos biyaya niyang dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. Bumubuhos pag-ibig na dalisay, kagalakang tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos biyaya niyang dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. Bumubuhos pag-ibig niya dalisay, kagalakang tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos biyaya niyang dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. Mula sa ating Diyos. Mula sa ating Diyos. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ang lahat po ba ay nakatanggap na ng biyaya na ibinuhos ng Diyos sa ating buhay? Amen. Glory to God. Maaring pong ang ating pong mga natanggap ay hindi lang po yung mga material na bagay. Ano ho? Nakatanggap po tayo ng kagalakan, nakatanggap po tayo ng peace of mind, nakatanggap po tayo ng kagalingan. At malaking bagay po yun para sa atin. Ano ho? Hindi man po ibibigay ng Diyos, hindi man po niya ipagkakaloob ang lahat ng ating mga gusto sa buhay. Pero tsak yun at garantisado yun, kapatid, na ipagkakaloob niya ang mga bagay na higit mong kailangan. Amen po? Amen. At dahil napakabuti ng Diyos, lahat yan ay walang imposible sa Diyos, marapat lamang po na siya po ay ating parangalan, pasalamatan. Ano ha? Ang pagpapasalamat sa Diyos ay isa pong tanda na tayo po ay maraming natanggap galing sa Kanya. Ano ho? Ang pagpupuri sa Diyos ay isa pong tanda na may higit pa pong mas mataas po sa atin. Ano ho? Amen. Glory to God. Kaya po, marapat lamang po na siya ay ating papurihan at siya po ay ating sambahin. Amen? Amen. Lahat po ay sasayaw, lahat po tayo ay magagalak sa ating Panginoon. Amen? Papupurihan po natin ang Diyos. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Palakpak po. Amen. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos na
Jesus. Napakasarap nga po talagang magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen po? Amen. Amen. Sapagkat walang ibang nagbibigay sa atin ng kalakasan at pag-ibig, kundi siya lamang po. Amen? Amen. Kaya ngayon mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay at ang isang kamay po ay sa ating mga puso. Damhin po natin ang pag-ibig ng ating Diyos sapagkat ang ating Panginoon nagbuwis ng buhay para sa ating mga kasalanan. Siya lamang po ang nakagawa ng mga bagay na ito. Ang pag-ibig niya lamang, Panginoon, ang pag-ibig niyo lamang, Panginoon, ay walang katumbas. Sa kabila po, Lord, ng aming mga kahinaan, ay kami po ay inyong pinalalakas. Dumaraan man po kami sa mga pagsubok, sa madilim na daan. Ito po ay inyong nililiwanagan, Panginoon. Dahil ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, walang katumbas. Lord, sa kabila po na kami po ay halos sumuko na hindi mo kami iniwan. Bagkus, Lord, muli po niyong ibinabangon kami para magpatuloy na sa buhay, Lord. Lord, kami po ay muling nandirito. Gabayan mo kami, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. O Diyos, pag-ibig mo'y ganap, biyaya mo hindi magwawakas.
Praise the name of the Lord. Glorify your name, O Jesus. You made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Through your words, To take the land, they just could not understand. There was awesome work was done to the cruelty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Kampano Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El Kampano Adonai. I will Praise you till till I die. El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I Will praise you till I die. El Shaddai. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang Diyos ngayon, at Ikaw pa rin ang Diyos magpakailanman. Salamat sa iyong anak na si Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang kami ay matubos sa lahat ng aming mga kasalanan. Muli, Panginoon, pinagdiriwang po namin itong nalalapit ng mahal na araw upang alalahanin namin na mayroong isang taong nag-alay ng buhay para sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Pagpalain mong mabuting balita na amin pong pagninilayan. Nagbigay ito sa amin ng liwanag, magkaroon sa amin ng hangaring magpakabanal at magpakabanal sa mundong ito. Po ang aming samot-dalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos Ating Diyos ng pag-ibig.
tayo't man nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag ikutin na may Diyos tayo't Amen. Ulitin ko, kalimutan mo na ang lahat. Huwag mo lang kalimutan na may Diyos na nagmamahal. O, hindi ka na malulungkot. Amen. Kaya may mga taong nalulungkot kasi hindi ako mahal ng Diyos. Tapos, sabi pa iba, totoo bang may Diyos? No? O ngayon, ang atin pong topic part 2 ng pagpapakabanal. No? Sabi dito, topic about holiness. Ito ay utos ng Diyos. Hindi po ito, sa ayaw mo sa gusto, sinabi ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay banal. Sabi dito, be holy as I am holy. Wala nang iba pang usapan. Kasi hindi po bababa si Kristo para magpapako ulit sa krus. Bababa si Kristo, the second coming of our Lord Jesus Christ, bababa siya isang hukom. Huhukman na niya ang tao ayon sa kanyang mga ginawa. No? Ang labanan ngayon, kaya nung isang linggo, ang topic po natin is about how to become good. Kasi, ang labanan sa mundo ngayon, evil and good. No? Amen? Amen. Ngayon, hindi ka naman pwede magiging banal kung hindi ka mabuting tao. Ha? Itong mahal na araw, iniutos talaga ni Lord, magpakabanal kayo. Hindi pwede yung, mahal na, bawas ka sa kasalanan, bawas ka sa ganito, pagkain, bawas sa ganito. Hindi pwedeng bawas. Kasi babalik din yan. Kailangan, sundin natin ang Panginoon. Alalahanin natin, sinabi ni Lord, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapasok sa langit, kundi yaon lamang mga taong nagsisunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yan ang sinabi sa Matthew 7:21. Pero ang atin pong pagninilay ngayon is about Leviticus chapter 19 verse 1 and 2. Sa Leviticus. The Lord told Moses to say, be holy because I am the Lord your God, I'm holy. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. Lead thanksgiving
Amen. So, palapakan natin si Lord. Yan. So, magsiupo po tayo. Ha? Ulitin ko po, ang pagpapakabanal ay utos. Pag utos ng Diyos, wala kang dapat pagpipilian. Gawin mo o hindi. Yung gustong pumasok sa langit, gagawin niya yung utos ng Panginoon. Eh, brother, ang hirap magpakabanal. Alam mo kasi, brother, ang daming bawal. Di ba? Talagang mahirap talaga magpakabanal. Ha? Kaya nga yung mga pari, mga madre, hindi na nagsiasawa. Ha? Kasi hindi pwedeng itaas ni Father ang katawan ni Kristi at kinabukasan katawan ni Kristo ang itataas. Di ba? So ngayon, tingnan mo ang nangyari sa mundong ito. Gusto nyong ang labanan ngayon, fake news at good news? Ang labanan ngayon, alam mo, para malaman ninyo, yung AI, lahat pwede nilang gawin. Ha? Pwede nga palitan yung mukha mo eh. Ha? Lahat ng balita, yung sinigaw mong praise the Lord, pwede nila palitan ng mura. No, hindi natin alam yon. No? Ang technology ngayon, grabe na. No? Kaya, ang katunayan, sinabi dito ni Lord, no? Para malaman nyo ang demonyo at saka mga taong banal, no? Sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Hindi pwedeng magsinungaling ang dibdib. Kung anong bukang bibig ay siyang laman ng dibdib. Okay, ngayon, ito na. Ha? Masakit ang katotohanan, sabi dito, sa John 8:44. John 8:44, ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Oh. Akala mo ba pag nagsinungaling ka, sabi mo, ay, white lie to. Ano yun? Wala nakalagay sa Bible, what lie? Ha? Amen? Sinong ama ng kasinungalingan? Ha? Si Satanas. Oh, ito pa. John 10:10. John 10:10. Sabi dito sa John chapter 10 verse 10, the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life, life in all its fullness. Naparito ang magnanakaw upang magnakaw, magwasak at pumatay. No? Naparito si Kristo upang magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kung gusto mo kasiyasiyang buhay, aba, sikapin mong magpakabanal. No? Kaya inutos ulit ni Lord, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip upang mabatid niyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano nakalulugod sa Kanya talagang ganap. Ang utos pa ni Lord, be perfect because your Father in heaven is perfect. Amen? Ang dami mga Kristiyano ngayon, nakisawsaw sa politika.
Kaya tingnan mo ang buhay. Sa halip na umatin sa gawain ng Panginoon, yun. Ha? Dapat, maging maingat ka sa panahon ngayon. Ha? Huwag kang sasama, titingnan mo kung sino yung sasamahan mo. No? Kaya sabi ni Lord, come and follow me. Sabi ni Lord, I am the way. Ha? I am the way, the truth, in the life, and no man come to the Father except through me. No? I will follow you. Sipin mo, Sister Cindy, nung Pasko, may regalo siya, I will follow you. Sino yung kumanta na nanalo? Si Estela? Ay, asawa ni Estela nandito eh. Pinakape kami, nanalo siya eh. No? Anong kinanta niya? Yung, raise me up, no? The prayer. O yan. So doon makikita mo kung sino yung kampo ng demonyo at kung sino yung mga taong banal. Ang mga taong banal, mapagmahal, mapagpatawad, mapag-unawa. Ha? Ang mga taong pinagarian ng dyablo, lintik lang ang walang ganti. Eh talaga naman ang kidlat, wala naman, hindi ka pwede gumanti doon eh. Di ba? Bakit? Kasi kwan yun eh. Sinong gantihan mo? Yung kidlat? Ha? Kaya ang mundo ngayon, gantihan ng gantihan. Ang gusto ng mundo ngayon, gera. Ang investment ng mundo ngayon, armament sa gera. No? Nakakain mo ba yung pulbura? Nakakain mo ba yung missile? Ha? Itong Hong Kong, kalit-lit nito. Aba, isang nuclear lang, lusaw na to. Yung Quezon City, buong Quezon City, isang nuclear lang yun. Psh! Millions of people dying. Di ba? Kaya nga, iyon ang pakaingatan natin. Pag nag-away itong mga superpower, tapos na ang mundo. Tama, sinabi ni Lord, this world, this planet, become destroyed. Alam mo no, mapanood ko sa sa YouTube. Pag gera itong Amerika, Russia, North Korea, China, lahat ng bansang tabi-tabi ng lusaw lahat yan. Alam mo ang matira, Pilipinas. Kasi napakalayo natin sa mga bansa na nagtabi-tabi. At wala tayong nuclear. No? Wala tayong armas na ganon. At bawal po yun sa batas na bombahin mo ng nuclear yung bansa na wala namang nuclear. Ngayon, gantihan sila. Gantihan. Pshk! 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 Ano mangyayari sa mundo? Akala nyo ba, yung pagdating daw ni Kristo, kasi malapit ang dumating si Kristo, ang langit daw ay magpupula na parang pulang-pula. Kasi, yung pong mga bagay na trillion, billion of star sa galaxy ay magkakaroon po ng disalign. Yung po mga planeta, magbabanggaan yan. Halos lahat na nangyayari, sinabi ni Lord, sa pagdating ni Jesus, totally ang mundo ay wala kayong makikitang bato na nakapatong sa kapwa bato. Lusaw lahat yan. Pero ang matitira, yung pong mga kumikilala kay Yahweh.
Yung mga banal, hindi tayo apektado. Bakit? Ililigtas tayo ng Diyos. Kahit yung Armageddon, alam nyo ba yung ilog Euphrates? Naroon po yan sa parting Russia. Magkukulay dugo po yan. Sabi po yan sa Bible. No? Sa sobrang dami ng patay. Kaya pag pinag-aralan mo yung second coming, matatakot ka. Pero ang sabi ni Lord, wala kayong magagawa kasi ang mundong ito ay sira na. Amen? Alam niyo ang mundong ito? Sira na. Una, ang mundo natin wala na pong covered. Yung ozone layer butas na because of pollution. Ha? Ang ginagawa ng tao ngayon, kanya-kanya. Kanya-kanyang palakasan. Kung sino yung superpower, kung sino yung malakas, yon ang matira. Hindi po matitira. No? Basahin nyo yung 1 John 2:16, 17. Mapaparam ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Lahat ng bagay na makikita mo sa sanlibutan, lahat yan ay mawawala. Subalit, sinabi ni Lord, ang sumusunod sa kalooban ko, mabubuhay magpakailanman. Amen? Alam mo yung salitang mapaparam? Oh, yung nakikita mo, hindi mo na makikita. Kaya sa pagdating ni Lord, sabi ni Lord, yung nasa bubong, wag nang bumaba. Yung nasa bukid, wag nang umuwi. Yung nasa Hong Kong, wag nang umuwi sa Pilipinas. Dito to yun. Pagdating ng paghuhukom. Kaya nung nandoon ako sa Israel, grabe ang mga Hudyo. Totoo po na sila ang chosen people of God. Na hindi po sila pwedeng matakot. Isipin mo, yung buong Arab nation, pinagtutulungan sila. Bakit itong mga Hudyong ito, hindi pinabayaan ng Diyos? Ha? Kasi sila po, banal na banal talaga ang mga Hudyo. Alam mo kung bakit? Pag araw ng Sabado, totally, lahat ng Hudyo, walang nagtatrabaho, lahat ay Sabbath day. Biyernes pa lang, lahat ng bakery, tandaan niyo, lahat ng bakery sa Israel, ang niluluto nila, yung pong tinapay na walang libadora, na hanggang isang dipa na tinapay, na kahit isang buwan, hindi inaamag. Yung ang tinapay na binili ko doon binigay ko lang sa uwak yung iba, hindi ko na maubos Pero 2 linggo na, hindi ko pa rin maubos. Pero hindi pa rin sira. Sabi na Brother Bay, ugali talaga ng Hudyo yan. Binibigay nila sa Diyos yung araw ng Sabado. No? At ang mga Hudyo, kahit po anong putukan dyan, magdadasal yan. Kaya nga, doon ko nakita, the most powerful prayer sa Israel, yung Psalm 91. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Kaya tingnan po ninyo ang Israel. Isinumpa ng Diyos, Israel, ikaw ay akin. Ang sino mang lalaban sa iyo, ako ang kanilang kalaban. Puroprotektahan kita. Ang sino mang magwasak sa iyo, wawasakin ko. Kaya nung pinalipad ng presidente ng Iran yung 350 missiles sa Jerusalem, walang bumaba kahit isa. Bakit?
bumaba rin ang mga anghel, pati yung Iron Dome. Pinasabog yung lahat ng missile ng Iran. At after 2 days, gumanti si Yahweh. Namatay, na-crash sa helicopter yung pong presidente ng Iran. Kasi alam ng mga Hudyo yun, ipaggaganti kami ng Diyos. At pinakita sa akin, Brother Bay, kita mo ba yan, yung mga ako na yan? Noong pinagtutulungan ng lahat ng Arab country, ang Israel, anong panama ng Israel? Pinaligiran sila ng lahat ng bansa ng Arab country. Pagkatapos noon, 1 linggo, nakita niyo sa history, 1 week, 6 days of war. Pero nagtagumpay ay mga Hudyo. Bakit? Nag-intervene ang Diyos. Alam niyo ba doon sa boundary ng Israel? Na yung mga sundalo ng mga Hudyo, walang sa pagod, hindi nakatulog na yung iba, wala nang gumagalaw. Ang ginawa po ng Diyos, pinaulanan ng apoy galing sa langit. Lahat ng mga tangke ng mga Arabo yon, sunog lahat. Nandoon pa po yun. Pag pumunta kayo yan, yung mga tangke na yan, galing sa langit ang nagsunog niyan. No? Isipin mo, sinabi ni Yahweh, hindi kita pababayaan. No? Kaya yung gira na yon, hindi po yun ang tao, ang Diyos talaga ang nag-ano nun. No? Kaya pinangako ng Diyos yan, Moises, sabihin mo sa mga tao, magpakabanal sila, sapagkat ako na inyong Diyos ay banal. Be holy because I am holy. Amen? Sa Pilipinas, mahal na mahal ng Diyos ang bansang Pilipinas. Amen? Kasi, ang bansang Pilipinas lang, lahat ng bansa sa buong mundo, lahat ng batas na ayaw ng Diyos, pinasa na nila. Divorce, same-sex marriage, euthanasia, at saka yung death penalty. Halos lahat na ng batas. Kahit yung mga Kristiyanong mga bansa. Alam mo pa sa Pilipinas lang, hindi umubra ang kuwan na yun, yung mga ginagawa ng mga senador natin at kongreso. Kasi dahil napakarami pong Katoliko na tutol. At the biggest organization in Catholic Church ay ang El Shaddai. Amen po ba? Wala po kayong makitang simbahan sa Pilipinas na walang gawain ni El Shaddai. Simula sa katedral, paris, sub-paris, hanggang sa mga chapel. At hindi lang yon. Yung mga clubhouse na mga subdivision may gawain din ng El Shaddai. Dito sa Hong Kong. Dito lang ako nakaka-mission na Monday to Sunday. Amen? Sipin yung Monday to Sunday. Kaya ayaw ko magkasakit. Nagbawang na lang ako at sibuyas. Kasi bawal magkasakit. Amen? Kasi alam mo, ikaw rin may hawak sa kwan mo eh. Kung gusto mo tumino, di tumino ka. Gusto mo magpakabanal? Okay, magpakabanal ka. Gusto mo magpakasama? Hindi ka naman pipigilin ng Diyos. Sige, gumawa ka ng kasamaan. Total, pinili mo yan. No? Yun ang pupuntahan mo. You choose your own destiny.
Pag sinabing destiny, yon ang tinatahak mong direksyon. Kaya sabi ni Lord, come, follow me. Ha? Kaya nung ako ay tumugon sa Panginoon, 1985, nag-CLSS ako sa Amorsolo, EDSA Revolution noon. Ha? Habang kami umaatin, ang gulo-gulo. Ha? Ang daming mga tangke, may mga lumilipad na mga tura-tura. No? Pero, nung time na yon, namatay si Benigno Aquino. Lahat ng negosyo sa buong Pilipinas down. The economy down. Ha? Lahat ng tao down. Ang mga mukha down lahat. Nung time na yon, habang nag-ELCS kami, sabi ng mga preacher, isuko nyo ang buhay nyo sa Panginoon. Magulo na ang mundo, maglingkod na tayo sa Kanya. Sabi ko, Lord, iyon na ako. Lord, here I am to answer your call. Ha? Lord, here I am to answer your call. Ha? Nakita ko noon si Kibuloy, payat pa. 1986-87, nagbo-broadcast sa DWXI, payat pa yan. Ha? Idolo ko pa yan kasi magaling talaga mag-preach. Nung yumaman na siya, nag-iba na ang preaching niya. Siya na daw ang Kristo. Pagkatapos yung kaluluwa mo, akin na yan, lahat ng kaluluwa, akin na yan. Sabi ko, kahit kailan di ko ibibigay ang kaluluwa ko sa iyo, kay Kristo ko ibigay ang kaluluwa ko. No? Kaya dapat magdasal din si Brother Apollo Kibuloy doon sa kulungan. Ibalik niya yung dati niyang paniniwala. Akalain mo inagawa mo na yung pwesto si Lord. Alam mo yung topic niya, walk with me. Inagawa niya si Lord. Sabi ni Lord, come, follow me. Ang ginawa niya, walk with me. If you do not walk with me, you go to hell. Ay mabuti kung hindi ako taga-subaybay niya. Ha? Magaling ang pastor na yan. No? Alam niyo ba, yung sobrang success, magiging kapahamakan mo. Amen? Kaya, sabi sa Bisaya, yung kwan lang, tama-tama lang. Huwag sobra, lahat ng sobra, masama. Amen? Oh. Yun namang iba. Na sobrang kabanal, mapaglait naman. Anong tawag noon? Mga self-righteous. Ano yung mga self-righteous? Sila lang maliligtas, sila lang banal. Dito ituturo natin, sama-sama tayong magpakabanal, mamuhay ayon sa katuwiran ng Diyos, mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ito na. Ha? Sabi dito, holiness. Be holy as I am holy. What does Leviticus 19 verse 1 and 2? The general call to holiness. Ito'y pangkalatang panawagan sa lahat ng tao na kayo ay magpakabanal, magpakabuti, sapagkat ang Diyos ay Diyos na banal at Diyos na mabuti. Ha? You shall be holy. The idea behind the word holy is separate at it is applied to God. Huh? It's described God's apartness. It means that God is different than man and from all others. Different in the being, in the different in the greatness,
and majesty of His attributes. No? Sabi nga ng Panginoon, ako'y banal, kaya magpakabanal kayo. Banal, banal, banal. Ikaw ang Diyos na banal, mula noon hanggang ngayon. No? Alam mo yung salitang pagpapakabanal? Ha? Hindi mo magawa yon kung ikaw lang mag-isa. Ha? Kailangan mo ang tulong ng Diyos. Lord, help me. Ha? Lord, hindi ko po kaya ang tuksong ito. Kaya nung nandoon ako sa Boracay, sabi ng coordinator doon, kasi ako nag-open doon sa Aklan, sa katedral kay Bishop Gabriel Reyes. Yung isang sister doon, mayaman pala. Yung kalahati ng Boracay, pag-aari pala ng lulo niya. Brother Bay, halika. Punta tayo sa Boracay. Tapos nabulong-bulungan yung mga tauhan niya. Ipasyal niyo bukas si Brother Dario Briagas at si Brother Bay sa shoreline ng Boracay. Pagkagising namin, ginising na ako. No? Yung pong mga foreigner, yung sunbathing. Sus, Ginoo ko. Habang naglalakad ako, yung mga babae nakatihaya, ang may takip lang yung butas. Nakatibak. Ha? Sabi ko, Brother Dario, sabi mo kay sister, uwi na tayo. Bakit, sir? Sabi ko, unti-unti nang nawawala yung kabanalan ko. Nangangatog kami ni Brother Dario eh. Kasi hindi naman kami sanay yun eh. No? Tapos, nagtatakbo kami. May tumakbo ng mga foreigner. Yan. Ha? Tapos, doon pa sa aming lugar, humubad sa harapan namin. Sabi ko, isa pa ito, Brother Dario. Hindi na ako nagtagal doon. Umuwi talaga kami. Ha? Sabi ko, anong pakiramdam mo, Brother Dards? Ako nga, elder, nawawala na yung kabanalan ko eh. Ikaw? Sabi niya, ako rin, sir. Ha? Totoo yun. Ha? Wala pong sobrang tigas. Ha? Ang number one tukso sa mundong ito, babae. Anong sinabi? Yung tatlong J. Kaya ano mo sabi ni Jimmy Swaggart? What are you doing? Hindi ba nyo ako dinasal? Si Jimmy Swaggart, nadali sa babae. Halos lahat ng mga international evangelists, nadali sa babae. Tatlo yan. Tatlong G. Tandaan nyo. Una, girl. Pangalawang G, gold. Pangatlong G, glory. Amen? Sus, Ginoo ko. Kaya, sabi ko, Brother Bay, masyal tayo. Hindi, pag malapit na ako umuwi, ayaw ko magtambay dyan. Baka mahila pa ako dyan sa ano. No? Kasi ikaw ang dapat umiwas. Amen po ba? Kung ayaw maging chismosa, layuan mo yung mga chismosa. Ang pag-usapan nyo, hindi yung buhay na may buhay, kundi pag-usapan nyo, yung buhay ni Jesucristo, kung paano ako binago ng Diyos. Amen? Yun. Ngayon, ano ang kwan ngayon? Nangyari sa mundo natin. No?
halos kukunti na lang ang mga tao nagsisikap na magpakabanal. Oh, sabi ko, Lord, yung mga dumadalo sa gawain nanonood, hipuin mo. Ha? Tapos na ang trabaho ko, Lord. Kung ipinangaral ko at tumaliwas sila, hindi ko nasagutin yan. No? Amen? Okay. Ito. Malaman nyo. How many times in the Bible does it say, be holy as I am holy? Ilang beses binanggit ni Lord John, no? Ang sabi niya dito, however, many Christians still know the central quote from the book. The call from God to Israel to be holy, for I am holy. This is call is repeated. 6 times sinabi ni Yahweh sa mga Israelites. Kasi tuwing ang mga Hudyo ay nagkakasala at nagumon sa kasalanan, hindi sila sinasamahan ng Diyos. Pinababayaan sila ng Diyos. Pero ang Diyos, bumalik pa rin, kawawa naman sila. Okay? Ang sabi po dito, 6 times in Leviticus and serves as a clear them for the book. Ha? Sa mga Hudyo, 6 na beses sinabi ng Lord, magpakabanal kayo sapagkat ako ang inyong amang salita banal. Nung umakyat si Jesus para kausapin si Yahweh doon sa nagniningas na, kaya yung Egypt, hindi pwede hiwalayan sa pilgrimage. Tandaan nyo, pag kayo nag-pilgrimage, hindi pwedeng hindi kayo pupunta sa Israel, Jordan at Egypt. Yung Jordan, Ilog Jordan, doon po binautismuhan si Jesus. Yung pong sa bundok sa Egypt, dadaling kayo doon na mga tourist guide sa kung saan doon nagpakita ang Diyos kay Moises. O tingnan mo, pagbaba ni Moises, ang mga tao ay sumamba na sa Diyos-Diyosan. Kaya nakita ninyo yung ginawa ng Diyos na nakasulat sa tabletang bato, hinampas ni Moises at nabasag. Kasi naggalit po si Yahweh. Sabi niya, Moises, itong mga taong ito. Ha? Kaya pag napanood nyo yung the last kwan ng Israel na pinabayaan sila ng Diyos, nawasak yung kwan, pader na lang natira doon sa Jerusalem. No? Yun yung Wailing Wall. Ha? Isipin mo. Yung templo na yun, ang natira na lang, pader. Bakit? Nagalit si Yahweh. Sabi niya, paulit-ulit na lang kayo na nagkakasala. Lumayo kayo sa akin, gusto ko kayong kupkupin. Ano sinabi? Ng Isaiah chapter 1 verse 18, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong mga kasalanan, kahit kayo'y marumi pa sa kasalanan, kayo'y gagawin ko kasing busilak sa kaputian. Ano sabi ni Lord? Halik kayo. Ano ba problema ninyo? Halik kayo, magliwanagan tayo. Diyos. Ha? Kasi ayaw ng Diyos na mapunta ka sa impyerno. Bakit nandito ka? Ha? Alam niyo ba yung kami ni Brother Dante noon dito? Ha? Mahigit, nagsilis kami noon, mahigit 100 na tumboy at bakla ang pini-over namin. Sus, naglulupas sa yan. Ha? Di ko lang sabihin sa inyo, sinabi ko nga, ikaw ang ganda mo.
Ikaw, lalaki. Bakit gusto mong lalaki? Ikaw, gusto mo babae. Sabi ko, mag-asawa nga kayo. Ay, pinag-asawa ko yung tumboy at bakla. Kami ninong. Oh, walang imposible sa Diyos. Alam mo kung bakit? Ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Ha? Alam mo problema dito sa Hong Kong? Ha? Ang dami dating katulong dito na nagsa-sideline sa akyat barko. Ha? Ay, alam ni Brother Kwan yun? Ha? Panahon ng 1990s? Ha? Yung British colony pa noon, sus, umiiyak sa akin, brother, gusto ko na magbago. Sira na po ang pamilya ko. Bakit? Anong ginawa mo? Nagsa-sideline ako tuwing linggo. Pag day off ko, umaakyat ako sa barko. Tapos sabi ko, tinanong ko, nakailang lalaki ka? Naku, 15 lalaki sa isang gabi. Kaya mo? Ha? Kita mo yun? Pero gusto ko na, Brad, magbago. Oh. Hindi ko alam, kapitbahay ko lang pala yun sa Cavite. Oh, pini-over ko. Kasama yun sa, naglulupasay dun sa after CLSS, no? Ng baptism of the Holy Spirit. Sus, parang ahas yan ko, ano? Kasi, yung spirit ng ahas pumasok sa kanya. No? Amen? Kaya mga lalakero, baka may ahas na yon. Babaero, baka mayroon na yan. Anong sinabi? Inahas mo ang asawa ko. Ahas ka, traidor ka. Amen? So, mayroon pa. Ha? May mga nagtutor dito, ha? Yung mga nagtatrabaho sa Pilipinas, tourist, pero nakabooking na yan sa mga customer. Ha? Hindi ko sinasabing kayo yun. Ha? No? Grabe. Grabe ang mundong ito. Ha? Pag may makita kayong mga magaganda yung tambay sa Wan Chai, hindi yan OFW. Kaya nung pumunta kami kay Sister Cindy, nadaan kami sa Wan Chai. Sabi ko, walang pagkakaiba dito ang kwan yung Singapore at saka yung ano. 3 years kasi ako sa Singapore eh. No? Ang dami nagtutur doon. Sabi ko, tanungin mo yan. Nagtatrabaho yan dito. Hindi OFW yan, tourist yan. No? So, dahil sa ganito. Napakasarap kumita ka ng pera kahit maliit lang, basta pinagpawisan mo. Napakasarap kumita ng pera, basta sa mabuting paraan. Amen? Yon. So ngayon, malapit na. Ikusulat ninyo. How can I be holy in everyday life? Araw-araw pwede ka magiging banal. Sa araw-araw. Number 1, practical ways to live holy lives. Number 1, pray and praise God without ceasing. Ha? Huwag mong kalimutang magdasal. Ha? At magpuri sa Diyos ng walang humpay. Pag sinabing pray without ceasing, yung walang humpay. Commitment mo. Ako, nung ako ay manangako sa Panginoon, Lord, pagkagising ko sa umaga, ang gagawin ko, magkwan ako. Nakasalansan na yung ang gagawin ko eh. Okay? Una ay yung pong pray. Yung the Lord's Prayer.
Huwag na kayo mag-imbento pa ng mga yun ang pinakamabisan dasal, yung ginawa ni Kristo. Sabi ng mga, paano kami magdasal? Sabi ni Lord, ali kayo, turuan ko kayong magdasal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Yon. Pangalawa, dati ayaw ko kay Mama Mary kasi ako ay galing sa Baptist Church. Ayaw namin yan. Nung minahal ko si Mama Mary, nung nandun ako sa Israel at saka sa ibang bansa, ay, hindi pa pala pwedeng maligtas tayo kung wala si Mary. Ha? Kasi si Mama Mary, hindi po siya kilala. Ang Diyos talaga nagpili sa kanya at preserve talaga siya na wala siyang kasalanan. Hindi siya kasali doon sa manang kasalanan. No? Oh, Hail Mary, full of grace. Aba Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Kaya alam niyo ba kung sinong unang charismatic? Si Mama Mary. Kasi ang unang pinagkalooban ng Diyos ng kanyang espiritu ay si Mama Mary. Kaya kung sa charismatic man lang, hindi ka obra kay Mama Mary. Si Mama Mary ang unang charismatic. Amen po ba? Amen. Okay. Pagkatapos, yung mga awiting makalangit, matuto kayong umawit. Pagkagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon lang nakita, kay ganda pala ng Hong Kong. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang makita ko ang kuswibi, akin pala yun. Ang unang pakilala ni Sister Cindy, mayaman na ako may-ari ng Causeway Bay. Deepwater Bay. Lahat ng mga bye-bye. Okay. Number 2. Read His Word daily. It is our guidebook for living. No? Ang pagbabasa ng Bible, ito Bible. Sabihin mo, Panginoon, magsalita ka, nakikinig ang iyong lingkod. Pagbukas mo ng Bible, ibig sabihin yun ang basahin mo. Huwag kang mamili. Alam mo, nakatiklop to. Sabihin mo, oops, dito ka magbasa. Sa, sulat ni Isaias, huwag ka magpalipat-lipat ng kwan. Pag ganyan mo, yun ang mensahe ni Lord, ibig sabihin, kakausapin ka niya. Kasi ginawa ko yan nung gusto na ako umuwi sa Negros. Sabi ko, ayaw ko na. Sabi ni Lord, gusto mo maglingkod sa akin ngayon, ayaw mo na? Sabi ko, Lord, kung totoo na talagang tinatawag mo ako, magbubukas ko ng Bible. Di pagbukas ko ng Bible, nakasulat doon, Mateo 16:24-25. Ang sabi doon, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawalan nito. Ngunit mag-alay ng kanyang buhay, siya magkakamit nito ng buhay na wala hanggan. Sabi ko, thank you, Lord! Tuloy na ako, Lord. Kaya ako may sign ako kung bakit tumagal ako sa gawain ng 42 years na missionary. Kasi mayroon akong covenant kay Lord nung sinabi ko kung totoong tinawag mo ako, magbubukas ako ng Biblia. Kung anong basahin ko dyan, iyon ang mensahe mo. Pero yung pagbukas mo, namimili ka lang ng verse, ay wag, no? Okay, number 3, confess your sin should you feel in God will forgive you. Kumpisal mo ang kasalanan mo sa Diyos. No? Kasama yan. Itong mahal na araw, kailangan mangumpisal ka. Amen? Number 4, love your neighbor. Even the difficult ones. Kahit anong kasalanan sa iyo, kahit anong ginawa sa iyo, no choice, kasi utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Amen? And number 5, live to honor God in all you see and do. Mamuhay ka na mabigyan mo kaluguran ng Diyos. Maluwalhati mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Amen?
pang ginagawa nyo? Tumayo na kayo. Pwede naman yung habang natatrabaho ka, nagpupuri ka sa Diyos. Habang nagtatrabaho ka, nagpapasalamat ka sa Diyos. Habang nagtatrabaho ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Thank you, Jesus. Itaas nyo ang inyong mga prayer request, ang inyong mga handog sa Panginoon. Thank you, Lord. And thank you, Jesus. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Papakumbaba. Nagsusumamo. Paghindapatin mo na ikaw ay mamasdan. Makalikat sa'yo ay pumisan. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paghindapatin mo na ikaw ay mamasdan. Makalikat sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, sa Romans 8 verse 28, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Pagkasama natin ang Diyos, yung bagay na mahirap magagawa natin. Dahil walang imposible sa Diyos. Kailangan natin talaga yung humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, di ko po kaya kung ako lang nag-iisa. Samahan mo ako, tulungan mo ako, Panginoon. Gusto ko pong magpakabuti. Gusto ko pong magpakabanal. Gusto ko masunod ang inyong kalooban. Alam mo ang sagot ni Lord, anak, basahin mo ang aking mga salita. Because the Word of God is the will of God. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe mo na ito'y nagbigay ng kaluguran sa iyo. At pagpalain mo lagi ang aking mga kapatid, ang Friday group. Pagpalain mo na sila'y patuloy na lumago at mag-akay ng marami pang kaluluwa sa iyong banal na paanan. I-bless mo rin po, Lord, ang kanila pong mga employer, ang kanilang mga mahal sa buhay at ang kanilang kabuhayan sa Pilipinas. Pagpalain mo para pag-uwi nila ay mayroon silang nandoon na biyaya, siksik, liglig at umaapaw. Pagpalain mo rin, Lord, ang iyong mga lingkod, si Sister Cindy, si Brother Bobby, Lord, patuloy pong bigyan ng kalakasan, kalusugan. Sister Tess, ang iyong lingkod, at lahat ng mga workers ng gawain mo. Tulungan mo kami upang magawa namin ang mga pinagagawa mo sa amin. Sa iyo namin, ipinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Iyo ang lahat ng ito, ngayon at magpakailanman, lahat ay magsabi ng malakas na, Amen. Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart.
natin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkatahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad, itatayot ka at silang magtataas, nang hindi masaktan mga pamo sa batong matalas. Kahit tapakan mo ay mga liyong ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalahan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kaskanahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. God bless us always. See you next Friday and see you tomorrow sa Saikum Sacred Heart Church.